Okay, so let's solve this solid mensuration problem sa book ni na Kern and Bland. So, yung book na yun, naging reference sa atin yun. Examiner din natin kasi may book doon na pastboard eh. Or, eto, yung similar dito yung pastboard. Yung pagaganahin mo yung spatial reasoning mo. Yeah, yun naman yung yun naman yung parang aptitude test natin, 'di ba? Yung sa entrance pa, college entrance test, mga ganyan tanungan. Sige, so paganahin ulit natin dito. So, problem, A and B are diametrically opposite points on the base of a cone. So, say may cone ka, yan ang gamitin natin. So, A and B, again, are diametrically opposite points on the base of a cone. Ibig sabihin, A and B is the diameter. Di ba? So, ang lilibelan natin to, I'll color it below. Below. So, ito na lang ilagay ko. Parang nandito. A and B, no? Ito na yung gawin kong A. Tapos ito si B. So, ito yung plan view niyan. Or kapag section view, yung base lang yung tinignan mo. Or kita rin naman yan pag nag-plan view ka. Pag nag-plan view ka kasi, may makikita kang parang na dito. Hati, no? Or, ay may dot dito. Ayan. Since cone siya. So, ayun. So, ganun pa rin. Gawin ko nga straight line yan. Ayan o. So, ito yung A. Assuming na again pa rin yung orientation and ito yung B. Ayan, pangalanan lang natin. So, of semi-vertical angle, 35 degrees. So, ito yun, semi-vertical angle. So, 2D lang kasi nakikita natin dyan. So, semi, kalahati, di ba? So, ito lang yun, 35 degrees. Or kahit yung isang side, kabala. So, slant height of 6 inches. Ito na yun yung L, yung cursive na L, 6 inches. O, yan lang yung binigay na values. Kaya yan. 6 inches. Okay. Ah, okay na nga yan. Hindi ako contented. Lapit ko lang dito yung A. Okay, lapit ko dito yung A. Okay. Find the difference daw between the distance of B from A, B from A, i-read ko na lang. B galing sa A, measured around the rim of the base. So, ito. Ano yun? Semi-arc. Ano lang yun, di ba? Arc. Ano ba? Arc ng semicircle. So, ano yung semi-arc? Kasi may major arc, minor arc. Di half circle na lang. Pero hindi area, kundi yung circumference, yun ano, arc. Paano ba tawagin yan? Kung ano? Kasi we have major arc kapag lagpas. Ito naman yung minor arc, semicircle arc. May isip ano yung tawag ko, kalimutan ko lang siguro. Pero pwede naman tawagin kung paano mo siya nakikita. No, di ba? Arc ng semicircle. Ganun. So, ang dali lang yun. Circumference lang yun. Divide mo by 2. Di ba? So, ano sunod? Measured, and the distance of B from A. Measured along the shortest path across the curved surface of the cone. Ang tawag doon? May tawag tayo doon eh. Napapanood ko to eh. Tawag natin doon geodesic, di ba? Yung distance, yung shortest distance along the curved surface. Geodesics. Papanood ko yun saan ba yun? Sa yung mga may math reels. Okay. So, ayun. Ibig sabihin, shortest path, parang ito. Pwede kayang yan yun. A to B. Pero paano natin compute yan? No. So, ang hint, ayun, unroll the curved surface. So, unroll natin. Sige. So, etong cone, pag in-unroll mo yan, di ba may tanong na ganito sa ano? Ayan o. May tanong nga na ganito, pastboard, yung
given yung cone, i-unroll mo. So, galing lang talaga siya sa sector. Ano man yan, major sector o yung minor, mas maliit. Major, paglampas na ng 180 degrees, di ba? So, ayun. Then, minor kapag less than that. Kapag 90 degree, edi quarter circle yun. Ayun lang naman yun. A quarter circle is a sector. Also, yung semicircle, sector yun. Basta yung vertex niyan, ayun, ang vertex niyan, yung center ng circle. And then yung length niyan, yung parang, ano ba? Length niyan ay yung radius. Tapos ito, part ng circumference ng circle. So, ayun. So, ayan. Ito na yun. So, from the cone, pag in-unfold mo yan, kasi basically parang ito lang yun eh. Ano mo lang, kinonect mo lang, di ba? Or ano, yeah, parang ano to. Ayun o. Parang nagmula ka lang dito sa major na, ano yun, sector. Tapos kinonect mo to, ito and ito. Ayan, so ito na yan. Pag kinonect mo siya. So, ayun, naka-form ka ng cone. Diba? Hope na-imagine yun, no? Diba? Lumalabas yun sa boards mga ano eh, mga 2015 onwards or medyo before sa basta volume 3 or volume 4 ng CRF. So, ayan. So, paano nga ba natin compute yan? No, dito muna tayo pala. Kunin muna natin yung radius. O, ito yung gagamitin natin. O, ano yan? Right triangle lang yan. Di ba? O, ayan. Kita ba? O, right triangle lang yan. Ano meron? May angle ka? Opposite yung R. Hypotenuse to. Eh, di sine. Di ba? So, sine 35 is equal to opposite, the radius, over hypotenuse. Kaya yung hypotenuse natin ay, huwag ko na lagyan ng pangalan. Direkta ko na, 6. Ang radius natin ay, saka yan pwede ilagay. 6 sine 35. Sa A na lang. 6 sine 35. 3.44 inches. Inches ang radius. Lagay ko na lang yan sa A. Yan, may radius na tayo. Okay. And then, anong gagawin natin sa nun? Meron na tayong radius. So, ano nga ulit yun? Etong length na to, ito na yan Sa kabila ko na lang tignan ito. Ito na yun, hiniwalay lang. Ito na yan. Ano pa ba yung isa kong picture? Wala na pala. Tatlo lang pala. Okay. So, ano yan? Itong part na to, yung area, yung circumference ng base natin is what? Ito yan. 'Di ba? Ayun. So, 2 pi r lang yan. Bigyan natin yung value. 2 pi r. 2 pi r. So, 21.62. Lagay nga natin. 21.62 inches pa rin. Perimeter lang yan eh. Lagay ko yan sa C since circumference. Circumference. 'Di ba? Circumference. Circumference siya ng cone. Base ng cone. Pero sa sector, part ng sector, arc length lang yan. 'Di ba? So, yun. Ganda rin ng problem na to, no? Sige. So, okay. And then, yung length, yun pa rin, 6 inches. Yung slant height, ang tawag natin doon, slant height. Ito yun eh. Ito yung slant height, oh. Di ba? Ito rin yan. Kasi ito rin yan eh. Di ba? So, ito siya. Ganun. And then, ano formula natin dito sa sector? Di ba may angle dito? Pangalanan natin tong, may pangalan na ba ako? Wala pa pala. Hindi ko pala pinangalanan yung kanina. Sige, ano na lang, theta. Ito na lang yung theta natin. Yan na lang yung theta natin. Paano nga ulit yan?
Paano nga ulit yan? Anong formula natin dyan? Arc length lang yan. Arc length is r times theta in radians. Di ba? Hmm. O, arc length natin ay 2 pi r. 2 pi r, arc length natin. Ay, doon pala nirekta ko na nakastore naman na pala yun. No? 2 pi r equals, dito kasi matatanggal yung r eh. 2 pi lang pala siya. 2 pi r equals, ang radius niya pala ay, ito na yun. Length na pala. Pala siya matatanggal. Sige, alagay ko na lang. Tapos, theta rad. Ang value in theta radians ay 2 pi r over L. O, 2 pi r. Ito na lang, answer na lang natin yan. May pre-answer pa na yung count yung gamit yun. Yan, tignan natin yan. 2 pi r over L. Ito in radians, no? 3.604. Radians nga ni 3.604 in radians. Pero kapag gusto mo in degrees, multiply mo siya by, pero kailangan talaga in degrees pala. Di lang dapat gusto. Multiply mo siya by 180 over pi. Since ang pi is in radians, ay magka-cancel yung rad-rad. No? So, ayan. In degrees, ilan siya? Theta in degrees ay answer times pi, 180 over pi. Feel ko ano to? Obtuse to. Obtuse nga. Lagay ko siya sa D na lang, in degrees. Angle in degrees. 206.49. 206.49 degrees. Ayan na. Kaya na yan. Yan na yun. Saan yung tinatanong? Ano ulit yung tinatanong? Shortest path across the curved surface of the cone. So, kung lalagyan natin yan ulit, nasaan yan? So, 'di ba ito yung A and B natin. So, kapag iniwalay mo siya, dito mo siya pinag-join. So, ibig sabihin, ano diyan? Anong mangyayari diyan? A and B natin, no? So, ano yan? Pwede naman nating i-rotate para di nakalilito. So, A and B, gawin natin, yan yung to. Okay? Yun yung gawin natin dyan. A tapos B. Ni-rotate lang natin konti. Yun, nasabi ko pag yung spatial reasoning. Kasi, pag in-split natin to, di ba? So, makikita na paano nahati. So, nandito na si B. So, ang tinatanong yan, yung shortest distance. Or ito, basically, ito lang yan. Ito, A to B. Ano yan? Right triangle lang yan. Pwede right triangle, pero pwede ring isosceles. Paano siya i-treat? Ayan yung tinutukoy na distance. Pangalanan natin yung distance A, B, C, D. May nakastore na kasi ako sa D eh. E na lang. Di na nga lang din. Doon natatagalan na sa pagpapangalan na. Saan mo isa-store? D distance or X distance. X na nga lang. X distance. Ayan yun. Paano yan? Di ba ito yung theta? So theta to, dalawang to. So ibig sabihin ito ay theta over 2. Di ba? Theta over 2. Nakikita na paano? Theta over 2. Ayan yung kalahati lang. Kalahati lang nun. Pinakita lang kasi dyan eh. Theta over 2. So parang kung dito, parang ginawa dyan ay hinati ito. Paano ba hati nito? Ganyan. Ayan. Tapos, ito yung ano. Ito yung, paano nga ulit yun? Paano natin hinati? Dito. Pag ganyan, di ba? Wait lang. Ito pala. Dito natin hinati. Or somewhere, dito or dito. Ikaw bahala. Basta, sa E and B. Sa E and B ka naghati. Para sila yung mapaghiwalay mo. Isa sa kanila, hihiwalay. Kasi yung isa as is lang, parang ito. Si B yung humiwalay. Since in-unfold mo siya, naging sector siya. So, ganun. Ibig sabihin, gitna pa rin si A. Gitna si A, tapos somewhere dito or dito si B, ikaw bahala.
Parehas lang naman yun, symmetrical naman yan. Ganun. So, ito yung distance na yun, no? Ito yung distance na yung hinahanap. Paano yan? Triangle lang yan, di ba? May length ka na. May length ka na 6 inches. May radius ka dito, kumbaga. 6 inches, 6 inches. Radius siya, dito sa sector, dami no? Nakalilito ba? Ang radius sa sector ay ang slant height sa cone. Di ba? Sana di naman nalito doon. So, yan din yung x. Paano yan? O, cosine law na lang yan. Di ba? May side ka. May side. May length ng two sides ka pala. O, at unknown yung third side, pero given yung angle opposite nun, o cosine yun. So that is x squared is equal to 6 squared plus 6 squared. Pala kabisado ng cosine law, ha? Baga, parang ano lang na yun, Pythagorean theorem, and extend mo lang. Minus twice ng product ng dalawang sides, tapos cosine ng angle, pero nakaano yung theta over 2. Yun, so ano yung x? Rekta na yan. Square root ng twice ng 6 squared minus twice ng 6 squared ulit. Pero di yan 0 at may cosine theta over 2 pa. Ito ba yun? Theta 206. So, ayun nga. Mag-choose nga talaga. 9.41. Pwede bang 2 digits lang? 9.41. O, yan na yun. Tama ba? O, ang distance na hinahanap, lagay na lang natin. Ang distance na hinahanap ay, syempre, pi. Pi r na lang yun, di ba? Kasi pi r over, 2 pi r over 2. Simply pi r na lang. Or 2 pi r over 2, di ba? Kasi ito lang yun, AB. Ito yung distance. Ano ba, ano bang, iba ba ako ng kulay? So, ito yun. Sabi, distance of B from A is, ito yun. Ayan yung una. Ibabawas mo yan dito. Or dito, pares lang yun. Ang ilan yun? Minus x na lang yun. Pi r minus x. Ang sagot doon. Nasa radius. Saan ba yung radius natin? Okay. Pi times a minus, wait lang, nakastar ba yun sa x? Di pa. Pi times a minus x. Calc. Ang a natin, radius. Tama. Tapos, 1.4. Actually, yung sagot sa book ay 1.38 inches. So, bakit kaya? Baka nag-round off. 3.44. Palabasin lang natin, 9.41. Ayun, 1 pointer, lumiit. Baka yun, rounding of discrepancy nga ata. Tingin nga, palabasin nga natin. What if 3.4 tapos 9.4? Or baka hindi dito. Lumiit na. Ang laki yung difference. Wala. 3.44 tapos naging 9.41. Yun, basta. 1.39, 1.40, 1.38 lang kasi sa book eh. Kaya kung paano nyo mo palabas, kasi di ba sanay tayo sa pag-store. Or baka sa angle, nag-round up. Sige nga, try nga natin lang. Di ba pi r lang naman yun? O, yung radius as is na yan, 3.44. Doon na lang tayo magkatalo dito sa x. So, ang nangyari doon ay square root ng 6 squared or twice ng 6 squared minus twice ng 6 squared tapos cosine picture na nakadegrees naman ako. 206.49 divided by 2. What if ganyan lang? 1.40 talaga. Hindi ko alam, hindi ko mapalabas. 206.49. Diba? Paano kaya napalabas yun sa book? Ayun, most nerdy naman What if 206.5? 1.40 talaga. So, ayun. Baka imbis na pa ay 3.14. Loko. 1.39. Sige na. Sukuhan ko na. Okay na yun. 1.48 is. 1.38 lang kasi sa book eh. 1.40 inch.
Mga ganun. And I guess that's it for this problem. As always, hope you learned something. Thank you.